So dahil nga hindi na naman tayo pumasok sa trabaho, kaya kailangan gagawa tayo ng mga bagay na dapat kapakipakinabang. So eto na nga, sa araw na to guys, kinuha ko na yung mga natatago kong kayamanan. Joke lang. Minsan kasi yung mga ginagamit ko dati talagang nililigpit ko lang para kung sakali nagagamitin ko na, lalo na ngayong napapanahon, syempre alam nyo na, Christmas decor. So ayan, binili ko pa yung isa na yon. Ito naman galing sa ate ko at syempre hindi mawawala ang ating doormat, ating garland. Yan. Siguro mga 4 beses ko na siyang nagagamit. Kahit yung aking Christmas tree, pang-4 ko na siyang nagagamit. Tinatago ko lang para tuwing Pasko kahit papano, meron kaming Christmas tree. Nung mga bata pa nga kami, sanay kaming may Christmas tree, kaya nga lang, gawa siya sa kahoy. Binabalatan namin yung kahoy, binabalutan ng papel de hapon, kung hindi naman cotton, tapos lalagyan namin siya ng kung ano-anong sabit-sabit. Wala nga lang siyang Christmas light kasi nga nung araw wala talaga kaming kuryente sa bahay. So kahit wala siyang Christmas light, gumagawa pa rin kami ng Christmas tree. Kahit nga wala siyang regalo sa ilalim, ang mahalaga ay meron kaming Christmas tree. So iyan nga, nilagyan ko na rin siya nung star na nabili ko din siya dito. Matagal na rin yan, halos 4 na beses na rin siya nagagamit, so almost 4 years na rin siya. Siyempre, hindi pwedeng walang garland kasi pandagdag na rin siya ng dekorasyon. Para mas makatipid, lagyan natin ng garland. Marami pa ako nilagay dyan. May mga Christmas ball, mayroon ding konting bulaklak. Gumawa din ako ng kaprasong parang ribbon siya. Actually, hiningi ko nga lang yun. Di ko siya binili kasi mahal siya pag binili mo So, nahingi ko lang siya. Kaya, DIY ko na lang. Ginawa ko na lang siya. Inaral ko kung paano gumawa ng maliit na ribbon. So, ayan. Pinaglalagay ko na yung mga ilang piraso. Siguro mga 6 na piraso lang yan kasi mahal yan pag binili. Parang 9 pesos isa. So, konti lang yung na-afford. Kaya, pwede na yan. Tinatago ko lang yan pagkatapos ng Christmas o kaya maka-New Year. Para sabi ko kung sakali, may magamit pa sa sunod. So, eto na nga siya nung natapos kong isabit yung mga sabit-sabit ko. Siyempre, kapag mayroong Christmas tree, kailangan meron din tayong panlagay na munting parol sa ating pinto. Matagal na rin pala yan, nabili ko din. Pagkatapos naman noon, nilagyan ko din yung sa bandang may pintuan namin. Garland lang yan na 2, pinag-ikot-ikot ko lang siya, tapos nilagyan ko siya ng thumbtacks para hindi siya matanggal. So, ayan na nga. Medyo matigas yung namin yung pinto namin kasi kahoy na mga dating yaring kahoy, kaya medyo matigas pag nilalagyan mo ng thumbtacks. Ang bahay nga pala namin, hindi ganun kagandahan, pero masasabi kong kahit pa paano ay amin na rin. So, pinagtsatsagaan ko nga, nalagyan ng ganyan, ikot-ikutin laang, tapos lalagyan ko ng thumbtacks. Yan nga pala, inilagyan ko din ng Christmas light. Nga lang yung Christmas light kung ginamit dyan, mga solar lang. Kasi nga, mahal ang kuryente, so kailangan nating magtipid. Kaya nilagyan ko din naman ang Christmas light, nga lang, solar. So, may ilaw lang siya. Sa gabi, siguro mga 6 to 7 hours. Tapos namamatay na siya. Depende sa na-charge niya sa umaga. Pero maganda rin siya nung nagawa. Pati taas nga pala, pinagtsagang kong lagyan na yan. Ginawa ko nga pala to makatapos yung bagyong Juan. Salamat nga kami, hindi dito tumama sa Bulacan. Dito nga pala ako sa Angat. Buti na lang hindi siya tumama dito. Sad to say nga lang sa iba, kasi sabi nila malakas daw talaga yung bagyo. Sabi ko, since tapos naman na yung bagyo, siguro wala naman ang bagyong darating. Sabi ko, mag-decorate na rin ako sa bahay. So, eto na nga, nung natapos at nung gabi na, trinay ko na rin yung aking Christmas tree. Ito naman yung sa labas. Naglagay din nga pala ako sa gilid na aming bahay nila. So, ayun na nga. Ayun ang aking dekorasyon ala pobre. Salamat!